Tahimik talaga kapag walang asungot na pag-alagala sa tahanan ng kanyang tito Minandro. Isang asungot lang naman ang tinutukoy niya at iyon ay si William. Sana nga'y wag na munang magbalik ang lalaking yun sa Tagaytay. Nakakailang talaga ang presensya ng lalaking yun. Parang ang lahat ng kilos nilang mag-ina ay binabantayan. Bakit ba palagi ko nalang naiisip ang mokong na yun? Dapat hindi na eh. I hate you! I hate you! Paulit-ulit na wika niya sa sarili. Nagkakaroon siya ng struggle between good and bad treatment kung paano ba niya ito pakikitunguhan sa muli nilang pagkikita. Pwede naman siyang maging mabait kay William kung tutuusin. Huwag lang itong maging bastos sa kanilang mag-ina. Kung sa bagay, matatagalan na naman siguro bago bumalik sa Tagaytay si William. Pero nagkamali si Mia ng akala. Dahil ng katanghalian ng araw na iyon ay dumating si William. Dala ang isang malaking maleta. Sa malas ay mukhang dito na ito maninirahan. Magmula nang umalis ang lalaking ito ay hindi pa niya naranasang sumimangot na uli. Ngayon lang. Good afternoon everybody! Masiglang bati ni William sa lahat. Humalik ito sa kanyang stepmother at yumakap sa kanyang ama. At hindi lang yun, may dala pa itong pasalubong. Mga delights galing sa Maynila. Goldilocks cakes at Dunkin Donuts. Isang sorpresa ito anak. Natutuwa ako at nagbalik kang muli at mukhang matatagalan ka na yata. 1 month ang hiningi kong bakasyon sa opisina, Papa. That's good. Buo ang pamilya ko sa loob ng 1 buwan. Napatingin sa kanyang ama. William, say hi to Mia. Hi. Talima naman ang binata. Parang movie star pa ito, napakaway-kaway pa. Hi. Matabang na bati niya. Magpapahinga lang muna ako, Papa. Napagod ako sa pagmamaneho. Sadyang patungo na ito sa guest room pero pinigilan ito ng kanyang ina. Bakit po? Lumipat na ng kwarto si Mia. Pwede ka nang tumuloy sa dati mong kwarto. Anang ina. Natigilan naman si William at tumingin sa kanya. Pagkuway na pangiti. Well, thanks tita. Pailalim na sinundan niya ito ng tingin. Tuwang-tuwa pa ang lalaking yun. Nakapuntos na siya. Pero wag kang pakakasiguro na magiging tahimik ang pagbabakasyon mo rito. Iniinis mo ko, kukonsumihin rin kita. Nakangiti na wika ni Mia sa sarili. Dinner time. Hindi sana niya gustong sumabay sa pagkain, pero nahihiya naman siya sa kanyang tito Minandro. Wari ay napaka-precious rito ang pagsasalo nila sa dinner at hindi niya gustong sirain yun. Hindi siya masyadong concerned sa kanyang look sa dining room. Pero sa gabing ito ay gusto niyang maging presentable sa harapan ng kanyang stepbrother para wag naman itong maliitin ang pagkatao nilang mag-ina. Namili siya ng isang casual na summer dress, dashed a little powder on her face at saka naglagay ng pink lipstick. A simple makeover iyon sa kanyang mukha pero nakadagdag sa kanyang beauty. Paglabas niya ng pinto ng kanyang kwarto ay siya ring labas ni William sa kwarto nito. Kapwa sila natigilan. Napakakisig ni William sa suot nitong fitted t-shirt na puti ang kulay, naka-jogging pants na itim at leather slipper. Napakatangkad nito at matipuno ang pangangatawan. Bagong paligo ang binata at mukhang fresh na fresh tignan. Kahit nagalit siya rito ay aminado siyang gwapo ang anak ng kanyang stepfather. Samantala ay nakatingin rin ito sa kanya. Una ay sa kanyang mukha na para bang ine-examine iyon. Bumaba ang tingin ito sa kanyang harapan, sa kanyang bewang at nagbalik sa kanyang mukha. Napasimangot naman si Mia sa ginawang iyon ng lalaki. Balak pa nga sana niyang ngumiti rito ngunit nagbago na ang isip niya. Sa halip ay inirapan niya ito at saka tinalikuran patungo sa dining room. Hey, sandali lang. Narinig niyang awat ni William sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama. Bakit ba ang sungit-sungit mo pa rin? Ang bayat ko na nga sa'yo ah. Kailan ka naging mabait? Pagtulog? Untag niya sabay hakbang. Tignan mo, ikaw ang nagsisimula ng away. Hindi kita inaaway. Naiinis lang ako sa ginagawa mong pagtingin sa akin na akala mo ay may gagawin kang masama. Baka akala mo ay nasa Maynila ka at nanonood ng isang palabas. Sobra ka naman, nagagandahan lang naman ako sa iyo eh. Honestly, maganda ang katawan mo. Natural lang naman na humanga ang isang lalaki na katulad ko sa mga figures. Yan ang totoo na hindi pwedeng ipagkaila. Huwag mo nga akong bulahin at hindi mo mapapalambot ang puso ko. I still hate you, William. At bakit ka naman naiinis sa akin? Itinatanong mo pa, ikaw ang nagtanim ng galit sa puso ko.
Mukhang malalim ang galit na yan at damay lang ako. Tumigil ka na, malapit na tayo kina mami. Nagpatiuna si Mia sa paglapit sa mag-asawa na noon ay nakadulog na sa dining table at sadyang hinihintay na sila. Kasama ring nakadulog ang atribitang tiyahin ni William na si Janet at ang lola Gloria nito. Humalik siya sa kanyang ina at sa kanyang stepfather. Nagmano kay lola Gloria at matipid na nginitian si Janet. Gayon rin ang ginawa ni William. Ang round table ay good for 8. Naupo siya malapit sa ina. Pero may isang vacant seat sa pagitan nila ni Janet at doon naupo si William. Gusto niyang mairita lalo na nang magkabungguan ang mga siko nila ng mga sandaling yun. Pwede na tayong kumain, sweetheart. Ikaw na mag-lead ng prayer para sa pagkain. Matapos mag-pray ng kanyang inay, nagsimula na sila sa pagkain. To her surprise, dinulutan siya ng pagkain ni William. Hindi tumitingin rito na kumuha siya ng kanin. Next, ulam naman ang idinulot nito sa kanya. Napatingin si Mia sa ama-amahan at nakita niya ang tuwa sa mukha nito. May palagay akong may binabalak ang lalaking to. Bigla-biglang naging mabait to sa akin. Kailangan paghandaan ko ang mga atake mo, William. Aniya sa sarili. How's life in Manila, William? Tanong ng ama nito. Buti na lang at nag-start na ng conversation si Tito Menandro para kasing may dumaan na kung ano sa sobrang katahimikan. Fine, masaya, maraming gimmick. What about your love life? Still looking for a woman of my dream pa? You mean, libre ka pa rin hanggang ngayon? Obvious naman siguro pa. Kung meron akong girlfriend, baka kasama ko na rito ngayon. Anito, ang nakakairita ay kung bakit habang nagsasalita ay nakatingin pa ito sa kanya. Wari ay ipinaparinig ang mga sinasabi. Ano naman sa kanya kung libre pa ito? Hindi man lang siya natuwa. Pa, gusto ko sanang magkaroon tayo ng bonding as a family. What about a picnic this weekend? Nice! Iyan sanang talaga ang isasuggest para naman magkakilala rin kayong mabuti ni Mia. Napansin ko nga, bihirang ngumiti ang stepsister ko. Akala mo lang yun. Palangiti ako sa mga taong gusto kong ngitian. Sabad ng dalaga. Ibig bang sabihin yan ay ayaw mo sa akin kaya hindi mo ko nginingitian? Iba ang sitwasyon natin ngayon. Stepsister mo ko at stepmother mo ang mami ko. May masamang implications yon sa iba o kaya ay sa'yo. Marahil ay iniisip mo na may masama kaming motibo ng mami ko kung bakit kami nakatira dito sa bahay ninyo. Prangkang sagot niya. Tumingin siya ng diretso kay William. Pero tatapatin kita. Gusto kong malaman mo na wala kaming intensyon ng mami ko na kuhain ang properties ninyo. I'm only concerned with my mother's happiness kaya kami naririto. Gusto kong maging maliwanag sana yan sa'yo. Well, that I have to prove myself, Mia. I admit masama ang iniisip ko sa inyong mag-ina, but it seems hindi naman ganoon si Tita Alice. Sino bang naglagay sa isip mo ng mga kasinungalingang iyan, William? Irritableng tanong ng ama niya. Hindi kaagad nakasagot si William, pero nahuli niya itong napatingin kay Janet at Lola Gloria. Lalong tumibay ang hinala ni Mia na ang mga itong nag-report ng masama kay William, kaya bigla itong napasugod ng Tagaytay. Sarili kong isipin yun, Papa. Walang ibang dapat sisihin. Pero si Lolang nagtapat sa akin na may asawa ka na nga. Kung gayon ay burahin mo sa isipan mo maling akala mo sa aking mag-ina. They are sweet and lovable persons. Sinulyapan siya ni William, makahulog ang sulyap. Para bang sinasabi nito na hindi ito makapaniwala na lovable siya. Kung sa bagay, matapos ang kanilang pag-aaway, ano ba ang puwang ng salitang lovable sa kanya? Baka hate pa nga siya nito ngayon. Pagkakain, nagtipon sila sa veranda at doon uminom ng tea, pampatunaw ng kinain nila. Sumama rin si William doon, as if in good terms na nga sila dahil nakikijoin sila sa usapan ng mag-asawa. Let's discuss our picnic. Saan niya ba gustong magpunta? Pa, I remember na may beach resort tayong madalas na puntahan noong buhay pa si Mama. Bakit hindi na lang tayo doon magpunta? Ha? Parang nagkaroon ng bikig sa lalamunan ang kanyang ama. Tanungin natin ang Tita Alice mo kung gusto niya roon. Anywhere will do, basta ang mahalaga magkasama-sama tayo. Mabuti pa ay mag-scout venue ka, William, at isama mo si Mia para sa approval. Napatingin sa kanyang binata. Nagdiriwang ang mga mata. It's fine with me, Dad. Ang problema lang ay kung papayag si Mia na sumama sa akin. Why not?
Basta ba wag mo akong aasarin. I can be a good sport for the sake of my mom. Good. It's a deal. Kayo ng dalawang maghahanap ng venue para sa picnic natin. Oh, it's getting late, sweetheart. Matulog na tayo at mahina na tayo sa lamig. Pagkuway wika ng kanyang stepfather. Paano, maiwan na namin kayong dalawa? Inaantok na raw ang iyong ama, William. Sige po, tita. Susunod na sana si Mia sa ina pero nahawakan siya ni William sa braso. Bakit ba iwas ka ng iwas sa akin? Natatakot ka ba sa sarili mo? At bakit naman ako matatakot? Well, it's just baka napifeel mo na parang gusto mo nang ma-inlove sa akin. Ang lakas talaga ng tama mo, no? Tama saan? Sa'yo? Sabi ko na nga ba eh. At sa likod ng mga kabaitan na pinapakita mo sa mami ko ay may nakatagong kasamaan ng ugali. Huwag kang magkakamali, William. Hinding-hindi kita patatawarin kapag sinaktan mo ang kalooban ng mami ko. Padabog na pinalis niya ang kamay nito saka iniwan. Mukhang kinagigiliwan na ng kanyang ina si William. Isang bagay na nakakapigil sa kanya para pagtarayan ito sa harap ng ina. Ang ginagawa niya ay iniiwasan niya na maiwan sila nito dahil sa mga pagkakataong kapag nagkakasolo sila ay saka inilalabas ni William ang kalokohan nito. Para sa kanya ay pinapaikot siya ng binata. Sorry na lang ito dahil hindi siya matatakot dito. Ang totoo, iniisip na nga niyang gamitan ng charm ang lalaki. Kung talagang napapansin nito na attractive siya, iyon ang gagamitin niya para makaganti rito. Ano kaya at paibigin niya ito? Total, wala naman siyang damdamin para magkagusto pa sa isang lalaki. After her sad experience with the man at sa mga pinapakita ng lalaking ito, malayo talagang ma-inlove pa siyang muli. Pero susubukan niyang magpaibig ng isang lalaki. Susubukan niya kung magagawa niyang guluhin ang puso ni William. Kailan ba ninyo planong lumakad para mag-scout ng place para sa picnic natin? Tanong ni Minandro isang umaga habang nagbe-breakfast sila. Ewan ko lang po sa anak mo, Tito Minandro. Naghihintay lang ako ng tawag niya. Sagot ni Mia, pero walang sarcasm sa kanyang tinig. Malambing pa nga iyon. Nang sulyapan niya si William ay halatang nagulat ito. Ikaw lang palang hinihintay ni Mia, anak. Aba, simulan na ninyo ang paghahanap at nang hindi masayang ang panahon. Masarap na magkasama-sama tayo. Pati na ang lola mo at tiyahin at pati na ang mga katulong ay isasama natin. Kailan ka pwede? Wari ay nag-stammer ang dila ni William. Nagtataka yata sa biglang pagbait niya. Ikaw, anytime na ready ka na ay pwede ako. Sige, bukas ng maagang-maaga para hindi mainit ang panahon. Call! Napakunot noo si William. Sadyang hindi yata ito makapaniwala sa pagbabago ng pakikitungo niya rito. That's a healthy sign, William. Ang tawa ko lang kapag napaiyak kita. May ngiti sa labi na wika ng dalaga sa sarili. I'm ready! Masiglang wika ni Mia kay William kinabukasan. Gaya ng napagkasunduan, sa araw na iyon sila magkakayayaan na tumingin ng venue para sa picnic nila. Napansin niya na napatulala si William na nakatingin sa kanya. Sinadya niya kasing magsuot ng striking red blouse na tinernohan niya ng white-fitted hanging pants. Hanging blouse iyon na halatang makikita ang ganda ng katawan niya. At marahil, lalong nagtataka ito na todong ngiti siya rito. Sige, mapatulala ka lang lagi hanggang sa mabihag na kita. Hanggang dyan lang pala ang tapang mo. Konting ayos at konting labas lang pala ng katawan ay bibigay ka na. Shall we go? Tanong niya rito nang hindi pa rin ito kumikilos. Sure, let's go. Masigla siya habang sinasabayan ng isang sikat na kanta ni Regine. Parang wala siyang kasama. Kapag napapatingin siya kay William ay nginingitian niya ito ng todo. Akala ko talaga noong una ay may lahi kang tigre. Hindi naman pala. Pwede ka rin palang maging maamo gaya ng maamong tupa. Matapang lang naman ako kapag matapang ang kausap ko. Ibig bang sabihin niyan ay inis ka sa akin noong unang nakita mo ko? Oo, gusto nga kitang mawala sa galit ko nun eh. Matapat na sabi niya. Napahalakhak naman ng malakas si William. Mabuti na lang pala at hindi mo tinuloy ang balak mo. Kung nagkataon ay nasirang William na ako ngayon. Sa pagkakangiti ni William ay napasulyap siya rito. Sadyang gwapo nga ang lalaking ito. Hindi matatawaran ng kakisigan nitong taglay. Ang ganda pang humiti. Pang close-up smile ang tipo at pantay-pantay ang mga ngipin. Mamula-mula pa ang mga labi. Parang ang sarap mahalika ng lalaking to.
Oh, bakit natigilan na tayong dalawa? React ni William. Oo nga. Bakit pala bigla kang nagka-interes na magbakasyon dito sa lugar ninyo? Ang sabi ni Tito Menandro ay ayaw na ayaw mo raw tumigil rito dahil sawa ka na dito. Dahil dito ka na lumaki kaya gusto mong maiba naman ang environment mo. Totoo yun, Mia. Maybe because wala na akong babalikan. Mahirap rin ang nagsusolong anak. Lumaki akong walang kalaro at laging nag-iisa. Nang mawala ang mama ko, lalo akong nawala ng ganang manirahan rito. And how's life in Manila? Nag-e-enjoy ka naman? Yeah, may barkada kasi ako. 4 kaming magkakaibigan pero 2 sa amin ay married na. 2 kaming naghahanap pa ng mapapangasawa. Don't tell me wala ka pang nobya ng lagay na yan? Interesadong tanong ng dalaga. Honestly, wala pa. Parang hindi pa ako handa. Mahirap makipagrelasyon kapag hindi handa. Ayokong magalit ang magiging girlfriend ko at masumbatan ako bilang nobyo. Yun lang ang dahilan? Takot rin akong masaktan. Baka maling babae ang matutunan kong ibigin at umiyak lang ako. Posible bang umiyak ang mga lalaki? Bakit naman hindi? May mga mata rin naman kami. May mga luha rin. I thought mga babae lang ang umiiyak. Ikaw, naranasan mo na bang umiyak? Natigilan bigla si Mia. Parang hindi niya gustong sagutin ang tanong ni William. Ngunit parang may naguutos sa kanya na magsabi ng totoo. Wala naman sigurong mawawala sa akin kung magsasabi ako ng totoo. But it's true. Naranasan ko ng umiyak dahil sa isang lalaki. I'm sorry about that. Boyfriend mo? Yeah. How come? May third party involved. Nagawa niya yun sa isang babaeng kasing ganda mo? He did. Kaya nga ako umiyak. I hope hindi ka naman nadala. Medyo parang takot na nga ako na sumubok uli. Mali yun. Hindi pwedeng magkapareho si Pedro at si Juan. Sa pangalan pa lang ay magkaiba na ang spelling. Isipin mo na lang na hindi siya ang karapat-dapat sa'yo at magpasalamat ka na hanggang maaga ay nakilala mo ang tunay niyang kulay. Maganda ang sinabi mong yan. Nakaka-inspired. Does it mean na bukas na uli ang pinto sa puso mo? Ewan ko, hindi ko alam. Ngayon ay papasok na sila sa isang private beach resort. May villa sa loob. May swimming pool. Nag-inquire sila ng presyo. Package deal ang rent ng nasabing resort. May speedboat, may motorboat na pwede nilang magamit sa sightseeing sa gitna ng dagat. May mga equipments rin na pang scuba diving kung gusto nila. Maganda ang facilities sa loob. Malinis. Pwede silang magluto ng kanilang pagkain o kaya naman ay mag-order na lang sa loob. Ano sa palagay mo? Okay na ba ang place na to? Pwede na. Tiyak na mag-e-enjoy na rito si Mami at si Tito Menandro. How about you? Gusto ko ay mag-e-enjoy ka rin sa place. I like it. Maganda siya. May bigla akong naisip. Total malaki ang place. Plano kong i-invite ang mga kaibigan ko sa Maynila. Nice idea. Mas marami, mas masaya. Tara na, makipag-close na tayo sa presyo ng may-ari. Nakipag-close na nga sila sa place. Nagpa-reserve sila mula Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng umaga ng susunod na linggo. Hindi sila kaagad umuwi. Idinaan siya ni William sa isang bulaluhan restaurant. Nakakain ka na ba sa ganitong klaseng restaurant? Tanong sa kanya ng binata. Hindi pa, pero balita ko ay masarap raw ang bulalo rito. Talagang masarap. Paglapit ng waiter, nag-order si William ng isang bulalo, pansit at crispy pata. Wow, ang sarap naman yan! Sige, kain ng kain, hindi pwedeng magtira. Ano ka? Ang dami niyan eh. Isang masayang araw iyon para kay Mia at hindi niya nagawang sumimangot kahit na isang segundo. Bakas naman ang tuwa sa mag-asawang Menandro at Alice nang makita silang masaya nang umuwi. Mukhang maganda ang naging lakad niyo ah. Wika ni Tito Menandro. May nakita na kaming place papa at plano kong dalhin ang mga barkada ko rito para lalo tayong masaya. Good! Mukhang masayang lakad nga yan. At alam mo mami, kumain kami ni William sa isang bulaluhan restaurant. Ang sarap! Hindi nga namin naubos at ipina-take out namin. Aba, mabuti. May kakainin kami rito ng tito mo sa merienda. Kanin na lang ang meriendahin natin ano? Malambing na wika ng kanyang ina sa kanyang stepfather. Sinabi mo eh, walang problema sweetheart. Na-misty-eyed siya sa mga pangyayari. Bakit nga ba super saya niya sa araw na ito? Parang nakakatuwang isipin na naging magkasundo na sila ni William.
Tapos nakikita pa niyang masaya ang kanyang mama at ang kanyang stepfather. Nakapagtataka na wala yata siyang makapanggalit sa kanyang puso. Habang magkasama sila ni William kanina, tunay na nag-enjoy siya sa company nito. Nang mga sandaling iyon ay wala siyang naiisip. Hindi niya naiisip ang galit niya sa binata. Hindi niya naiisip na ayaw na niyang makipag-close sa mga lalaki. At lalong hindi na niya naiisip ang paghihiganting binalak niya para rito. Sinulyapan niya si William at kinapa ang nararamdaman. Parang wala na ang galit na natipon roon. "Bakit ka nakatingin sa akin?" Tanong sa kanya ni William. "Wala, masama bang tumingin?" Nangingiting react niya. "Ayaw mo pang aminin, nagagwapuhan ka sa akin ano?" "Yabang mo sobra." Matapat na biro niya rito. Tunay na wala na siyang madamang galit para kay William. Ang naging pagsama niya rito buong maghapon ay isang tunay na masayang araw para sa kanya. At mukhang hindi na niya balak ituloy pa ang plano niyang paghihigante. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kaibigan ni William kapag nakaharap ng mga ito si Mia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.